Alam mo, hindi naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Yan. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon. At dati na silang sira Oh. sa taong bayan. Kaya ano pa sisirain ko? Pero Mayor, maglalabas po ba kayo ng pangalan this time at ng mga ebidensya? Pinipilit Dito talaga, po sa oh. binabanggit ninyo na bumalik na naman ang insertions nila. Yun lang siguro isasagot ko. Ano? Nako. Hindi nila tanungin si Congresswoman Swansea Patay. na isa siya sa may mga palaking insertion. Okay. Ayun na. Yung Committee on Appropriations last Congress. Yeah. Yes. Inuman muna kami ni Satanas. Nakiusap ako kung pwede, wag muna. Umami na talaga mga kadonatics na Satanas talaga sila. Pastilan. Di ba? Oh, sino ngayon? Kakatuwa naman mga kadonatics. Sa wakas umami na itong mga dilawan na Satanas talaga sila. Hindi galing sa atin yun mga kadonatics. Kundi galing sa kanila. Balik lang daw eh. Inuman muna kami ni Satanas. Nakiusap ako kung pwede, wag muna. Satanas nga. Ay nako, hindi lang yung batasan, pati pa yung dagway mga kadonatics. Mga dilawan mga kadonatics, mukhang nababahala na napakalakas pa rin ni Inday Sara Duterte at yung mga backup niya. Nababahala din sila na baka hindi makonvict sa impeachment mga kadonatics. Nako, ano na lang mangyayari sa kanila sa 2028? Bago natin panoorin yan mga kadonatics. Alright? Okay. Panoorin mo muna natin itong napaka-witty na banat ni Inday Sara Duterte. Grabe mga kadonatics. Ginaya niya kasi yung speech ni Bongbong Marcos kung saan Ito na lang mga kadonatics. Panoorin natin. Very short lang. Very short. Okay? Ayan. Mga kababayan, ang inyong ang inyong mga ngiti, makita, maya yung ama kay kayo ay sa inyong sigaw. Ang inyong mga ngiti, napaka-iti, ito po, pakang. Grabe talaga to si Inday Sara Duterte, mga kadonatics. Di ba? Amid sa impeachment case na kinakaharap niya ngayon, grabe. Kasi nga, relax na relax siya mga kadonatics. Because, right, wala naman talaga siyang kasalanan. Okay? Inosente naman talaga si Inday Sara Duterte, kaya ganun siya ka-relax. Pero yung sa kabila, yung mga taong pilit siyang pabagsakin mga kadonatics, stress na sila. Sobrang stress na nila. At ito, panoorin natin yung half episode ng mga dilawan, okay? Ngayong araw. Maiksi lang ito mga kadonatics. Ito. Si Llamas. Parang lamas na mga kadonatics na walang lasa. Ito. Pero ibang usapin yung 2028. Kung masurvive ni Sara yung impeachment, then medyo kakabahan yung mga nasa gobyerno. Kung masurvive niya yung impeachment, no, medyo bebuelo yon. Pati medyo kayo. bebuelo yon going to 2028. Dahil hindi naman automatic na ebidensya laban sa kanya ay magkakaroon ng dominant effect dun sa court of public opinion. Sana, kahit hindi siya ma-impeach, kung lalabas lahat ng ebidensya, sana ay gumuho siya sa court of public opinion. Pero hindi automatic yon. Gumuho daw sa Court of Public Opinions. Nako, ang taas ng trust rating ni Inday Sara Duterte at yung mga tao, mga kadonatics ay grabe dinudumog everywhere. Si Inday Sara Duterte pumunta. I don't think guguho siya sa Court of Public Opinion mga kadonatics. Comment down below kung naniniwala din ba kayo kay Llamas. Nahirap yun kasi lalo malaki yung kanilang Ayan. infrastruktura sa pagpapakalat ng kanilang naratibo ng social media, di ba? Marami pa rin nauuto Marami pa daw nauuto mga kadonatics. Sino kayang nauuto ngayon? Sino kaya? Sa mga pinagsasabi ng mga dilawang ito, ginawa na natin mga entertainment yung mga pinagsasabi nila kasi wala naman talagang substance. Walang laman. Puros mga kabulukan lang. Suportado sila ng isang superpower. Superpower? Diba? Hindi ko alam yun. Pare ng pinaka-popular na platform sa Pilipinas. Ano? Hirap naman. Hindi ko maaro, Sen.
Pero ang pinaka-delikado dyan, a death in the family. Wow! Oo nga, eh, no? Tingnan nyo naman mga kadonatics, nag-wish na si Llamas na may ma-deadball. Isa sa mga Duterte. Grabe talaga, di ba? Ganyan yung mga wish ng mga satanas, mga kadonatics. Mali. Oo. Ang tawa. Yun ang pinaka-delikado. Yung sympathy vote, ihahalo sa rage. Oo. Kaya, inuman muna kami ni Satanas. Nakiusap ako kung pwede, wag muna. Umami na talaga mga kadonatics na satanas talaga sila. Pastilan, di ba? Oh, sino ngayon? Kakatuwa naman mga kadonatics. Sa wakas umami na itong mga dilawan na satanas talaga sila. Hindi galing sa atin yun mga kadonatics, kundi galing sa kanila. Balik lang daw eh. Inuman muna kami ni Satanas. Nakiusap ako kung pwede, wag muna. Satanas nga. Ay nako, hindi lang yung batasan, pati pa yung dagway mga kadonatics. Para Sen, ang Hindi isa sa mga pinatulan kasi. Magiging issue. Hindi pinatulan ng isang dilawan. inaabangan ko sa resumption ng impeachment trial bukas ay kung darating yung isang senator judge na 3 days na wala last week. Hindi na. Hindi darating yun. Maski sumikat na yung araw bukas kasi wala nang ulan. 3 days lang yung kanyang leave, di ba? 3 days lang eh. August 3 to 5. Ang date na ba ngayon? Hindi, baka naman kasi 3 to 5 lang yung medical leave niya. Pagkatapos naman nun, di ba, wala naman silang session eh. So, okay lang. Di ba? Oo. Hindi pala siya uwi. Okay. Ganun lang naman, di ba? Senator Loren Legarda yung pinatungkol nila dito mga kadonatics. Ay talaga ito, nag-release ng statement si Senator Loren Legarda na huwag kayong magsalita ng patapos. Unwarranted statement ng mga dilawan at loyalista mga kadonatics, sinasabing tumakas na sila. Grabe talaga, di ba? Ganyan, itong dalawang mga kadonatics, tapos sinasabi nila na tayo yung nagpapakalat ng mga fake news. Look at this! Look at this! Itong mga taong ito. Si Solar Boy. Umami Di ba na eh. si Anak ni Satanas siya eh. Solar Boy. Hindi rin uwi yan. Bakit naman? Hindi rin uwi yan. Hindi naman sila known for courage and bravery under fire. Lalo na nakita nila yung mga kasama nila na kulong. No? So, nakapag-decide na si Lamas mga kadonatics na hindi na uuwi si Senator Loren Legarda. Tingnan natin, okay? Kung uuwi, ewan ko saan itong lupalot itong si Lamas mga kadonatics pupunta. Kasi halos lahat ng mga pinagsasabi nito ay hindi naman natutupad mga kadonatics, hindi nangyari. I'm still, in awe mga kadonatics na may mga mainstream media pa rin na ini-interview itong bungok na ito, mga fake news. Isang napakatapang, napakamaangas, pinakamaangas na senador. No? Nakulong. Ayun, nakulong. Sino ba? Si Senator Marcoleta. Si Marcoleta, di ba? Tapos si isa, anak ng presidente. No? Nakatatlong kulong na. Di ba? Hindi, iba naman sa inyong kay Marcoleta eh. Iba naman kay Marcoleta. Napakaangas din. Posibleng makulong. Dahil mahigit 20 na yung nakikitang flood control ghost projects eh. No? Tapos may nakita pa ron na reclamation na hindi naman legal. No? At naibenta na. Balita ko, yung mga lupa. Dagdag na kaso yan. Whoever yung nagbenta ng lupa na yon sa isang illegal reclamation. No? Isa yun sa mga sinisinap dito kay The Beard. So nagpapatong na. Tignan nyo mga fake news nila mga kadonatics. Si Loren, kahit just the mere possibility na makulong ka ng 1-2 araw, uuwi ka ba? Kung ilalagay mo yung sarili mo sa lugar ni Loren tsaka ni Libiste. Ano? Uuwi ka? Kasi nagbabasihan ko yung statement niya, yung tungkol sa integrity eh. Baka naman, Saka yung lahat ito ay walang basihan. walang basihan daw eh. Oo. Oo nga. Naniniwala naman ako na wala siyang impluensya na in-exert para makuha nung anak niya yung prangkisa. Oo. Ano ba naman yung tagapamuno siya ng Finance Committee? Senador. Hindi naman siya bumoto eh. Hindi naman siya bumoto. Hindi naman bumoto. Wala namang ganun yun. Problema, ikinanto siya ni Atienza.
Hindi, kinausap ako niyan. Ginamit yung kanyang posisyon as chairman ng Plan Diretso, no? Committee. Problema, may Ma-heart nag-corroborate, attack na may talaga itong testigo. Isang araw itong si Llamas, mga kadonatics, ay talagang ma-dead sea talaga to. Well, anyway, tingnan natin kung sino talaga ang nagpapakalat ng fake news. Sabi nila dito na hindi nauwi sila Loren Legarda. Well, malalaman natin mga kadonatics in the coming days, mga kadonatics. Eto, pahayag ni Mayor Maggalong versus Kokey Ridon. Ay talaga mga kadonatics, binara siya dito. Ayan, panoorin natin. Maganda tong statement ni Mayor Maggalong kasi pinangalanan niya si Swansing, mga kadonatics, na isa sa may pinakamalaking insertion. Nako, eto, pinilit kasi siya na pangalanan. Ayan. Mayor, meron kayong pahayag, no? Nasabi niyo frustrated po kayo, very disappointed kayo kasi may mga senador na parang hindi nagagalaw sa investigasyon tapos wala pang congressman na nasasampahan ng kaso. May sagot Yan, mga tulfo at iba pa. po dito si Congressman Terry Ridon. Kagaya daw po ng mga una nyo ring naging pahayag in the past, sabi po niya dito, pangalanan nyo daw po kung sino daw po itong mga sinasabi ninyo. Ano pong tugon ninyo? Alam mo naman binanggit ko nga na bumalik na sa kanilang insertion. Yeah, Kailan sabi pa nyo nga sila po. umamin na meron silang fourth barrel? Oo. Kailan ba sila umamin na may insertion sila? Yung nakita mo nga yung pronouncement niya last year, di ba? Nung tumakas si Saldico, sabi niya, dapat i-consider pa natin bayani si Saldico. Nako, anong klaseng hindi na lang statement ako yun? makikipag-argue kung gano'n ang mentalidad ng mga pumupuna sa akin. Mayor, ang sinasabi niya po dito, wag daw po sanang puro paratang. Maglabas daw po kayo ng mga ebidensya kasi baka matulad lang daw din po ito doon sa nauna ninyong accusations ng kasagsagan ng flood control projects na may binabanggit kayo na 67 ng mga kongresista at ito daw pong inyo pong mga naging pahayag ngayon ay nakakaapekto daw po sa kredibilidad ng prosecution na humahawak po ngayon dito sa impeachment trial ng BC. Ano pong tugon niyo doon? May kredibilidad pa pala yun, mga kadonatics. Kawawa itong mga nilalang to. Nako, noon pa wala ng kredibilidad yung prosecution team ni Luis Tro. Kailan pa? Kaya nga sabi ni Magalong dito, mga kadonatics, kailan pa sila may kredibilidad? Alam mo, hinihintay ko tawagin nila ako, hindi naman nila ako pinatawag. Correct. Binanggit ko doon. Diba? Pangalawa, alam mo, hindi naman ako sumisira sa kanilang institusyon. Yan. Sila ang sumisira sa sarili nilang institusyon. At dati na silang sira Oh. sa taong bayan. Kaya ano pa sisirain ko? Grabe talaga, mga kadonatics, no? Hina lang yung banat ba, pero napakamalaman talaga. Matagal na silang sira at ano pa yung sisirain ko, di ba? Talaga, mga kadonatics. Pero Mayor, maglalabas po ba kayo ng pangalan this time at ng mga ebidensya? Pinipilit dito talaga, sa oh. binabanggit ninyo na bumalik na naman ang insertions nila. Pinipilit Bakit hindi nila ni tanungin si Congresswoman Swansing? Ayan na, pinangalanan tuloy si Swansing, mga kadonatics. Ano kaya mangyayari nito? Siguradong papalag si Swansing nito. Yun lang siguro isasagot ko. Bakit Nako, hindi nila tanungin si Congresswoman Swansing? patay. Na isa siya sa may mga palaking insertion. Okay, ayun na. Yung Committee on Appropriations last Congress. Yeah. Yes. Alright, Ayun na. Mayor, Nako. sorry po, no? Anong balak nyo sa Anong 2028, Mayor? Kasi last term na po kayo and hindi din naman maitatanggi bagamat merong mga tutol sa inyo, kumukontra sa inyo, pero meron din po mga umaasa nga sa inyo pong patuloy na paglilingkod sa bayan. Well, Sir Ted, tulad na nabanggit ko nung last time, upon the advice of some people, might as well keep my option open. Pero siguro, ang talagang intention ho natin is ipagpatuloy ho natin itong laban na to at kailangan ho natin ikulong sila nating lahat. Dapat makulong silang lahat. Kasi isa pa ho, siguro,
ito nga ho itong nangyayari ngayon, natatanda na naman ng taong bayan itong nangyayaring epekto nitong anomalya sa flood control at iba-ibang mga infrastruktura. Kaya nagbiro ako minsan na sana itong election natin di na gawing May, gawin na lang during the rainy season para hindi makalimutan ng tao kasi kinakabahan ako baka ito galit na naman tayo ngayon, taon-taon galit tayo during the typhoon season. Pagdating sa election, binabalik naman natin sila, pangalan pa rin nila yung mga nandun sa na yan, Correct. mga balota. Kaya pinakamaganda siguro yung election na dapat typhoon season na, Sir Ted, DJ Chatter. So, okay na suggestion yung mga kadonatics, ano? During sa typhoon season talaga para ma-remind naman tayo kasi ewan ko ba talaga mga kadonatics, nasasaktan tayo ngayon pero ang dali nating mag-move on, especially sa makakita tayo ng ganito. Nako! Ewan ko ba? Ilang beses na yung mga politikong nakulong. Pero hanggang ngayon, bumabalik pa rin mga kadonatics. Nananalo pa rin, nagkakaroon ng national position. Can you imagine that? Hindi talaga tayo natututo. Kaya kung ganito man tayo ngayon, it's because not only mga kadonatics, we are part of it actually. Not because of the corrupt politicians, yung mga greedy na mga politicians, we ourselves should be blamed as well mga kadonatics. Kasi ewan ko, minsan kasi, napaka-kunti ng choices natin sa pamimili ng politiko. May mga matitino pero wala namang, walang pera, kulang yung support mga kadonatics, kaya mas pinili na nilang hindi tumakbo. Pero itong mga gahaman, talagang halos election mga kadonatics present, may pera eh, di ba? Tapos pinipili tayong magboto. So, ewan ko na lang anong mangyayari sa atin. I hope may magandang mangyayari pa sa bansang Pilipinas mga kadonatics in the coming years. Let's pray for it with hope in the Bible. Okay? Comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.